Breaking news po mga kababayan. Ako po, Senador Marcoleta. Binulaga si Boyeng Rimulya dito. Mga kababayan, binulaga si Tito Soto at Ping Lacson. Alam nyo ba kung anong ginagawa ng mga minority ngayon? Mga kababayan, para sibakin itong miyembro ng majority ni Senador Marcoleta at ni Cayetano. Mga kababayan, isa-isa po silang tinatakot at kinakasuhan. So ngayon mga kababayan, i-explain ni Senador Marcoleta ano ba ang dahilan bakit nila ginigipit ang majority. Alam nyo ba mga kababayan? Kasi nga po, itong majority ngayon, hindi na po hawak ni Ngagba mga kababayan. Kaya dito natataranta sila na ang nalalapit na pagbubukas ng investigation ng flood control, alam na mga kababayan. Natataranta na yung mga sangkot. Kaya itong si Juan Bull at saka si Ping Lacson, nabulaga rin dito. Panoorin po natin mga kababayan, si Senador Marcoleta, paano sumabog dito. Nako po, magugulat kayo dito. Mga tangalista, bobolista, mga hestas, barabas, makinig po kayo. Ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng 112 billion. ng 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Bakit yun ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi, pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period. Na. Okay. Opo. So, nung makita ng Comelec, wala kanya siyang, wala siyang kasalanan dyan. Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa Comelec na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect mga kababayan? Ginastos ko nga Oho. Hindi nyo naman asset yun Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. Tingnan mo dyan, ba't ko kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit ng Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Sa contribution dyan, ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din?
Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- yung test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Ng mga nagtatawan law eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonnect doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno dapat eh. O kaya parang naman, ganon. kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect bribery. Bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. ano? Dahil sa Ganon. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga committees. Commission on appointments. Halos lahat ng kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon. Eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang nun. kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung commission on appointments, Yan, isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso na kaalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan. Oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Asia. Pulse Asia. Lahat na po ng survey. Lahat na natin. Yan, Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey, 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po. Yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera, ako nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung ako'y bata. Tsaka kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung kulela. Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Ayan mga kababayan, ganyan po ang dinanas ni Senador Marcoleta. Hanggang sa maging senador po ito. Alam nyo ba ang nakakapagtaka, nakakagulat? Si Senator Tito Soto, nagka-award pa ng the most outstanding senator of the Philippines. Mga kababayan, nakita nyo po ito? Sino ang gumawa ng award na ito? Mga Hestas Barabas. Anong nagawa ni Tito Soto? Kung ako boboto kay Marcoleta ito ang sasabihin ng sambayan ng Pilipino na, di ba? The most outstanding senator. Pero si Tito Soto,
na walang kaalam-alam. Nako po, mga kababayan, bending dalo na talaga ito. Oho. Talaga. Sabi sa akin nga ni Mike Defensor, kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oho. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, kaibigan niyo yan eh. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita kamo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, oho. So, Kahit na siguro, di ba, Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Noong Yun mga lang panahon na, yes po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Oho. Dililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito. Doon talaga uuwisin. Hindi sila tumitigil. Araw-araw. Oho. Araw-araw. Pati yung nangyari nung nakaraang huling araw. Nang nag-walkout sila. Oho. So, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chis Chis Escudero. Yan, Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Ayan, mga kababayan. Kaya gusto nilang sugpuin ang Great 13 o yung 13 senators na naninindigan sa katwiran. Kaya si Tito Soto, Ping Lacson at itong minority na mga bobo, mga Estas Barabas ay nagkukumahog na, mga kababayan. Dahil sisimula na po ang flood control. Kaya puro pananakot ang ginagawa nila. Ito ang pagbubulgar ni Senador Marcoleta. Nako po, grabe na. Marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo, baka madami Gagawin din. nila lahat Diba? yan. Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation para gawin ito sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwalian, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati ba yan, pati po ba yan nahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So, Ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Oho. Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din kagaya ng Assistant Ombudsman, Clabano yata si yung Miko, pangalan. Opo, yung tagapagsalita niya. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan ay O anumang impluwensya na maibibigay o ninyo. anumang impluwensya na maaaring makapekto, hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. Paano mo nga kukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila yun ang nagkamali sila. Ang bunga akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-a-apply ng katakot-takot na pressure. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napag-alaman talaga
Malakas din. May prinsipyo may din yung prinsipyo mama, no? din itong taong ito. Kaya sabi ko, Cornel, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pagngako sa'yo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Oho. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Ayun. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito. Sen, ano ha? Ayan, mga kababayan ko. Grabe talaga ang ginagawa nilang pressure at pananakot dito sa 13 para mawasak ito, para mapalitan ang Senate President, para hindi maituloy ang flood control issue. Ganito sila kumikilos, yung mga hestas, barabas na mga hestas, mga kababayan. Nanindigan si Senador Marcoleta, hindi nyo ako matatakot. Kaya si Boying Rimulya, binanatan niya dito, mga kababayan ko. Ganyan ang ginawa kay Jinggoy. Araw-araw na tinatakot, minuminuto, para lang kumalas dito sa Great 13 na nanindigan ng katwiran sa katotohanan. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Kaya si Tito Soto at Ping Lacson nagkukumhog para gumawa ng kabalbalan dito. Kung kailan tumanda, saka gumagawa ng katarantaduhan. For transparency, for a better democracy, this is The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.